Hindi iulan-ulan ang dala ng hangin. Alikabok lang. Isang mainit at makating alikabok na dumidikit sa balat, pumapasok sa ilong at nag-iiwan ng lasang lupa sa lalamunan. Mula sa maliit na bintana ng kanilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero, pinanood ni Leo ang pagwawala ng kalikasan. Ang mga tuyot na puno ng saging ay humahapay na tila mga basang sisiw. Ang kanilang mga dahon ay punit-punit. Ang lupa sa kanilang bakuran na dati ng bitak-bitak na animoy mga sugat ay lalo pang natutuklap. Ang baryo uhaw ay isinumpa. Iyon ang laging sinasabi ng mga matatanda. Isang sumpang ipinasa sa bawat henerasyon. Isang uhaw na hindi kayang pawiin ng anumang panalangin. Leo, isara mo na ang bintana. Isang mahinang ubo ang pumunit sa katahimikan mula sa loob ng bahay. Papasok ang lahat ng alikabok. Agad na lumingon si Leo. Sa isang sulok sa may papag na kawayan, nakaupo ang kanyang ina. Si Aling Elena, payat ang katawan nito. Balot sa isang lumang kumot kahit paano nanunuot ang alinsangan sa hangin. Muli itong umubo. Isang tuyo at garalgal na tunog na sumasalamin sa kalagayan ng kanilang lupain. Opo. Nay, sagot ni Leo. Isinasara ang bintanang kahoy na nagkikiskisan sa luma nitong bisagra. Bawat galaw niya ay mabigat. Sa edad na 17, ang mga balikat niya ay pasan na ang bigat na hindi dapat para sa kanya. Ang pag-aalala para sa ina, ang gutom at ang walang katapusang paghahanap ng tubig. Muling humagupit ang hangin sa labas, mas malakas. Tila isang halimaw na nagngangalit. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang kawalan ng tunog ng patak ng ulan. Puro hangin lang. Isang marahas at tuyong unos sa gitna ng ingay. May narinig si Leo na kakaiba. Isang kalabog. Hindi ito tunog ng nabuwal na sanga o nalaglag na yero. Mas mabigat. Mas malapit. Ano yon? Tanong ni Aling Elena. Ang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang takot. Wala po yun ni. Baka pusa lang. Pagsisinungaling ni Leo. Kahit alam niyang walang pusang maglalakas loob na gumala sa ganitong panahon. Dito lang po kayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makasilip ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng rumaragasang alikabok. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. At nang muli niyang imulat, may naaninag siyang isang anyo. Nakahandusay malapit sa kanilang bakod na kawayan. Isang tao. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa baryo uhaw, bihira ang bisita. At walang sino man na nasa tamang pag-iisip ang lalabas sa ganitong unos. Nagmamadali siyang lumabas. Ipinagsasawalang bahala ang panunuya ng hangin. Habang papalapit, nakita niya isang babae. Nakasubsob ang mukha nito sa lupa. Ang suot nitong bestida ay puti, ngunit ngayon ay kulay putik na. Mahaba ang buhok nitong itim na kumalat sa lupa na parang mga ugat. Miss, ayos ka lang? Tanong ni Leo, lumuhod sa tabi nito. Hinawakan niya ito sa balikat. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang braso mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Isang lamig na hindi nararapat sa napakainit na gabing iyon. Mas malamig pa sa tubig mula sa pinakamalalim na balon noong mga panahong may tubig pa sila. Dahan-dahan niyang iniharap ang babae. Bata pa ito, marahil ay kaedad niya lang. Napakaganda ng mukha nito kahit may mga gasgas at dumi, tila isang manikang porselana na itinapon sa putikan. Walang malay, walang pag-aalinlangan,
Binuhat niya ito. Nagulat siya sa gaan nito, ngunit mas nagulat siya sa lamig ng balat nito na tumatagos sa kanyang damit. Dinala niya ito sa loob ng kanilang bahay. Diyos ko, Leo! Sino yan? Gulat na tanong ni Aling Elena, pilit na bumabangon. Hindi ko po kilalaan, Nay. Nakita ko lang po sa labas, walang malay, sagot ni Leo. Maingat na inihiga ang babae sa sahig na lupa. Agad na kumilos si Aling Elena. Kumuha ito ng basahan at isang palangganang naglalaman ng kaunting tubig na inipon nila. Ang mahalaga nilang tubig. Habang pinupunasan ng kanyang ina ang mukha ng dalaga, napansin ni Leo ang isang sugat sa braso nito. Isang mahabang hiwa. Hindi gaanong malalim, pero may dugo. Kumuha ka ng dahon ng bayabas, anak. Gamutin natin, utos ni Aling Elena. Ngunit bago pa man makatayo si Leo, napahinto si Aling Elena sa pagpupunas. Tumingin ito sa sugat. Tapos sa basahan. Tapos muli sa sugat. Kunot ang noo. Bakit po, Nay? Ang sugat, bulong ni Aling Elena. Tila hindi makapaniwala. Leo, tingnan mo. Tumingin si Leo. Kanina lang. Ang sugat ay sariwa at medyo nakabuka. Ngayon, sa harap mismo ng kanilang mga mata, ang sugat ay tila dahan-dahang nagsasara. Ang pamumula sa paligid nito ay nawawala. Tila naghihilom ito sa bilis na hindi kapani-paniwala. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Ang takot at pagtataka ay malinaw sa kanilang mga mata. Ang unos sa labas ay tila humina, ngunit sa loob ng kanilang munting bahay, isang bagong uri ng misteryo ang kasisilang pa lamang. Kinabukasan, tumila na ang hangin. Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay nanatili kay Leo. Pagkatapos niyang siguraduhin na mahimbing pa rin ang tulog ng estranghera sa loob ng bahay, sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang ina, bumalik si Leo sa lugar kung saan niya ito natagpuan. Dala ng kuryosidad, o marahil ay isang uri ng pag-aalala na hindi niya maintindihan. Ang alikabok na dala ng hangin ay medyo mamasa-masa pa. Malinaw na nakita ni Leo ang bakas ng pagkahandusay ng babae at nakita niya ang mga yapak nito. Maliliit at payat na mga yapak, malinaw na humubog sa lupa. Sinundan niya ito ng tingin. Ang mga yapak ay nagmula sa direksyon ng bundok Kalbaryo. Ngunit sa tabi ng huling yapak ng babae, may isa pang marka sa lupa. Isang yapak na mas malalim, mas malaki, at hindi pang tao. May tatlong mahahabang daliri na nagtatapos matusa ipampatas sa matutulis na marka. Tila mga kalmot ng isang dambuhalang ibon o hayop na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang yapak na iyon ay nag-iisa lang, nakatatak ng malalim sa lupa, bago ito tuluyang naglaho. Nagising ang estranghera sa pagtilaok ng mga manok na naghahanap ng mga uod sa lupaing kahit kailan ay wala namang maibigay. Dahan-dahan itong dumilat. Ang kanyang mga mata ay kulay kastanyas, malalim at tila naglalaman ng 100 taon ng kalungkutan. Tumingin ito sa paligid, sa mga dingding na kawayan, sa yero na nagsisilbing bubong, at sa mukha ni Aling Elena na nag-aalalang nakabantay sa kanya. Nasaan ako? Bulong ng babae, ang boses ay mahina at halos hangin lang. Nasa bahay ka namin, Ineng. Malumanay na sagot ni Aling Elena. Nakita ka ng anak ko sa labas kagabi, sa gitna ng unos. Sinubukan ng dalaga na bumangon, ngunit napahawak ito sa kanyang ulo. Ang ulo ko, wala akong maalala. Huwag kang mag-alala.
Magpahinga ka muna, sabi ni Leo. Lumapit na may dalang isang basong tubig. Ang kanilang natitirang malinis na inumin. Tinulungan niya itong uminom. Muli, naramdaman niya ang kakaibang lamig mula sa balat nito. Salamat, sabi ng dalaga. Ako si Amara. Yun lang ang alam ko. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Amara sa kanila. Mahina pa rin ito, ngunit mabilis na naghihilom ang kanyang mga sugat at galos. Isang hapon, habang nag-aayos si Aling Elena ng kanilang hapunan, ilang pirasong kamoteng kahoy na nilaga, nilapitan siya ni Amara. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo ako. Sabi ni Amara, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Wala akong maibabayad, pero mayroon akong isang bagay. Mula sa isang tago sa kanyang bestida, inilabas niya ang isang maliit na bato. Ngunit hindi ito ordinaryong bato. Ito ay kumikinang kahit sa dilim ng kanilang munting bahay. Hugis itlog pugo, makinis, at sa loob nito ay may tila liwanag na gumagalaw. Ano yan, Amra? Tanong ni Aling Elena. Namamangha. Hindi ko po alam kung ano ang tawag dito, inamin ni Amara. Inabot niya ito kay Aling Elena. Ang palad niya ay kasinlamig ng yelo. Pero nararamdaman ko po na makakatulong ito. Itanim niyo po ito sa lupa para po sa inyo. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Aling Elena. Ang bato na tinawag nilang mutya ay may kakaibang bigat at init, kabaligtaran ng lamig ng kamay ni Amara. Sa gabing iyon, bago sila matulog, itinanim ito ni Aling Elena sa gitna ng kanilang natutuyot na gulayan, kasabay ng isang taimtim na panalangin. Nang gabing iyon, nagsimula ang himala. Nagsimula ito sa isang amoy. Isang amoy na matagal nang kinalimutan ng mga taga-baryo Uhaw, amoy ng basang lupa. Nagising si Leo sa isang tunog. Isang tunog na para na lamang alamat sa kanilang lugar. Isang patak, sinundan ng isa pa, tapos isa pa. Nagmamadali siyang bumangon at binuksan ang bintana. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap, bumuhos ang ulan. Hindi ito ang marahas na unos na puro hangin. Ito ay tunay na ulan. Mabigat, tuloy-tuloy, at nagbibigay buhay. Nagsigawan ang mga tao sa buong baryo. May mga lumabas ng kanilang mga bahay, sumasayaw sa ulan, umiiyak sa tuwa. Mga bata at matatanda, lahat ay nagagalak. Hinayaan nilang basain sila nakain sila ng tubig mula sa langit, tila isang basbas na matagal nilang hinintay. Ngunit habang pinagmamasdan ni Leo ang lahat mula sa kanilang bintana, napako ang tingin niya kay Amara. Nakatayo ito sa labas, sa gitna ng ulan, ngunit hindi ito nakangiti o tumatawa. Nakatingala ito sa langit, hinahayaang dumaloy ang ulan sa kanyang mukha. At sa kanyang mga mata, walang kagalakan. Tanging isang malalim, hindi maipaliwanag na kalungkutan. Kinabukasan, sumikat ang araw sa isang panibagong baryo Uhaw. Ang lupa ay basa at mabango. Ang mga balon ay nagsimulang magkaroon muli ng tubig. Ngunit ang pinakakagimbal-gimbal na himala ay nasa bakuran nila Leo, sa lugar kung saan itinanim ni Aling Elena ang mutya. Sumibol ang mga halaman, mga munting usbong ng luntiang kulay, tumutubo mula sa lupang ilang dekada ng patay. Ang balita ay kumalat na parang apoy.
Si Amara, ang estrangherang dalaga, ay isang santa. Isang sugo ng langit, dagsaan ang mga tao sa bahay nila. May dalang kung ano-anong regalo. Lahat ay gustong makita ang dalagang nagdala ng himala. Nasa gitna si Leo ng kasiyahan, sinusubukang maniwala. Nang dumating ang kanyang kaibigan na si Marco, humahangos at namumutla. "Leo! Leo!" Sigaw nito, halos hindi makahinga. "Bakit, Marco? Anong nangyari?" Yang tandang ko," sabi ni Marco, nanginginig ang boses. "Ang paborito kong tandang na si Puti, yung pinakamalakas sa lahat." "Anong nangyari sa kanya?" tanong ni Leo, nagsisimula ng kabahan. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. "Patay na, Leo. Natagpuan ko kaninang umaga. Nakahandusay, tuyot na tuyot. Kulubot ang balat na parang isang pasas, tila hinigop ang lahat ng buhay sa loob." Napalunok si Leo. "Saan mo siya nakita?" Itinuro ni Marco ang isang lugar malapit sa bakod nila, hindi kalayuan sa gulayan ni na Leo. "Doon mismo," sabi niya. "Doon mismo sa kinatatayuan ng pinakamatataba at pinakamaluntiang bagong sibol na damo." Isang linggo ang lumipas. Ang pagkamatay ng tandang ni Marco ay madaling iwinaksi ng mga taga-baryo. "Nagkataon lang," sabi nila. "Marahil ay may sakit, mas madaling paniwalaan ang himala kaysa sa isang masamang pangitain. Mas madaling yakapin ang pag-asa ay kaysa harapin ang takot. At ang pag-asa ay dumaloy sa baryo uhaw kasabay ng tubig. Ang mga dating bitak-bitak na bukirin ay nagsimulang maging luntian. Ang mga balon ay umapaw. Ang mga tao ay ngumingiti na muli. At sa sentro ng lahat ng ito ay si Amara. Para sa kanila, hindi na siya biyamad, isang kakawadabaw pa siya isang estranghera. Siya ay isang biyaya. Dinadalhan siya ng mga prutas mula sa mga unang puno na namunga, mga itlog mula sa mga manok na muling nangingitlog. Lumuhod ang isang matandang babae sa kanyang harapan. Umiiyak habang hinahagkan ang kanyang mga kamay. Nagpapasalamat dahil ang kanyang mga apo ay mayroon ng malinis na tubig na maiinom. Si Aling Elena, na nakasaksi sa lahat ng ito mula sa kanilang munting bahay, ay unti-unting nagbago. Ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang muka ay napalitan ng kapanatagan. Ang kanyang ubo, na dati parang kulog sa gabi, ay naging pabulong na lamang at di nagtagal. Tuluyan ang nawala. Ang kanyang pananampalataya na minsay sinubok ng pagkatuyot ay muling nanumbalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatuon sa lumang altar sa kanilang dingding, kundi sa dalagang natutulog sa kanilang papag. Si Amara ang kanyang buhay na santo. "Nakikita mo ba, Leo?" Bulong niya sa anak isang hapon, habang pinagmamasdan nila si Amara na tinutulungan ang mga bata na magtanim ng mga bagong binhi. "Isang anghel ang ipinadala sa atin ng Diyos." Tumanggulang si Leo, ngunit sa loob niya may isang tinik na nakabara. Hindi niya makalimutan ang tuyot na tandang, ang kakaibang lamig ni Amara, at ang hindi pangtaong yapak na nakita niya sa lupa. Ngunit paano niya sasabihin iyon sa kanyang ina? Paano niya sisirain ang kaligayahang ngayon lang muling naramdaman ng buong baryo? Isang umaga, habang si Leo ay nag-iigib ng tubig mula sa kanilang balon na ngayon ay puno na. Naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Lumingon siya.
sa di kalayuan. Sa dulo ng baryo kung saan nagsisimula ang paanan ng kabilang bundok, nakatayo ang isang matandang babae. Si Catalina. Ang matandang mangkukulam, ayon sa kwento ng baryo. Nakatira siyang mag-isa sa isang kubo sa bundok araw, ang bundok na laging nasa anino ng mas malaking bundok Kalbaryo. Iniiwasan siya ng lahat. Sinasabing ang kanyang mga mata ay kayang magdala ng sumpa at ang kanyang mga bulong ay kayang magpatuyo ng mga pananim. Ngunit ngayon, ang kanyang mga pananim ay luntian na rin. Nakatayo lang si Catalina doon, balot sa itim na saya. Ang kanyang kulay abong buhok ay tinatangay ng hangin, ngunit hindi sa mga pananim o sa balon siya nakatingin. Ang kanyang mga mata, matatalim na parang sibat, ay nakatutok sa bahay nila. Nakatitig ito kay Amara, na nooy nagwawalis sa bakuran. At sa mga mata ni Catalina, walang pagkamangha o pasasalamat, tanging puro, hindi natitinag na pagkasuklam. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Leo, hindi ito umiwas. Itinaas nito ang isang kamay na butot balat, may mahahabang kuko, at mahigpit na hinawakan ang isang kwintas na nakasabit sa leeg nito. Isang pilak na krus, lumana at nangingitim. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang bundok. Bawat hakbang ay mabagal at tila may bigat. Kinilabutan si Leo. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Aling Elena. Nakita ko siya kanina, bulong niya kay Leo. Ang mangkukulam, nakatingin siya rito. May masama siyang balak, Leo. Naiinggit siya sa biyayang natanggap natin. Baka hindi naman punay, pilit na pagpapakalma ni Leo. Ngunit bago matapos ang gabi, napatunayan ang takot ni Aling Elena. Tumingin siya sa bintana at sa kalayuan, sa dalisdis ng bundok araw, mayroon silang naaninag, isang maliit na apoy. At sa paligid nito, isang anino na gumagalaw. Si Catalina. Mula sa kanilang kinatatayuan, kitang-kita nila ang ginagawa ng matanda. Gamit ang isang supot, bumubuhos ito ng kung ano sa lupa. Gumuguhit ng isang malaking bilog. Asin. Gumuhit ito ng mga simbolo na hindi nila maintindihan. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang mga kamay sa langit at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi nila marinig, ngunit tila nararamdaman. Biglang umihip ang hangin, ngunit hindi ito ang hangin ng ulan. Isang malamig na hangin na nagmumula sa direksyon ni Catalina, at kasama ng hangin, may dala itong amoy. Hindi amoy ng bulaklak o basang lupa, amoy ng nabubulok na laman. Amoy ng kamatayan. Ang amoy ng pagkabulok ay nanatili sa isipan ni Leo kahit pa lumipas ang ilang araw. Naging laso nito sa hangin, isang paalala na may aninong nagmamasid mula sa kabilang bundok. Sinubukan niyang kalimutan ito, sinubukang maniwala sa sinasabi ng kanyang ina na inggit lang ang dahilan ni Catalina. Ngunit ang imahe ng tuyot na tandang ay laging bumabalik, kumakatok sa kanyang kamalayan. Isang gabi, hindi siya mapakali sa kanyang higaan. Narinig niya ang mahimbing na paghinga ng kanyang ina. At ang halos walang tunog na paghinga ni Amara mula sa kabilang sulok. Ang lahat ay payapa. Ngunit para kay Leo, ang katahimikan ay tila isang kumot na nagtatago ng isang bagay na nakakatakot. Bumangon siya, dahan-dahan para hindi makalikha ng ingay. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang dingding. Ang buwan ay bilog at maliwanag,
nagbibigay ng maputlang liwanag sa buong baryo. Ang lahat ay natutulog. Lumingon siya sa kinahihigaan ni Amara. Wala ito. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Ang banig ay walang laman. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Leo. Saan siya nagpunta? Nagpaalam ba siya sa kanyang ina? Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto. Ang hangin sa labas ay malamig. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Sinimulan niyang libutin ang kanilang bahay. Baka nasa likod lang ito. Ngunit wala si Amara. Napatingin siya sa direksyon ng bundok Kalbaryo. Ang madilim na gubat sa paanan nito ay tila isang malaking bibig na bukas at naghihintay. Isang pamilyar na takot ang kanyang naramdaman. Parehong takot noong nakita niya ang hindi pang taong yapak. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Kuryosidad ba o isang mas malalim na pangangailangan na malaman ang katotohanan? Ngunit nagsimula siyang maglakad. Pinasok niya ang daan patungo sa gubat. Ang tanging dala ay ang liwanag ng buwan at ang kumakabog niyang dibdib. Masangsang ang amoy sa loob ng gubat. Amoy ng nabubulok na dahon at mamasamasang lupa. Bawat kaluskos ng mga dahon sa kanyang paanan ay tila isang sigaw sa katahimian. Bawat anino ng mga puno ay tila isang nag-aabang na halimaw. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng isang tunog. Isang mahinang tunog ng pag-iyak. Ngunit hindi ito iyak ng tao. Ito ay tunog ng isang hayop na nasa matinding sakit. Sinundan niya ang tunog, maingat ang bawat hakbang. Humantong siya sa isang maliit na kakahuyan kung saan mas kaunti ang mga puno. Sa gitna nito, nakita niya ang isang gumagalaw na anino. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang bagay na nakahandusay sa lupa. Nagtago si Leo sa likod ng isang malaking puno ng balete. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Sumilip siya. Ang anino ay si Amara. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang kambing na ligaw. Ang mga kamay nito ay nakadiin sa leeg ng hayop. Ang kambing ay hindi na gumagalaw, ngunit hindi iyon ang nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Leo. Habang tinititigan niya, ang likod ni Amara ay tila nag-iba ng anyo. Ang kanyang mga payat na balikat ay lumapad. Ang kanyang mga daliri ay humaba at nagkaroon ng na kang matutulis na kuko. At mula sa kanyang bibig, isang bagay na mahaba at itim ang lumabas. Dahan-dahan ko gumapang ito pababa. Tila isang ahas na naghahanap ng mabibiktima. Ang kanyang dila. 1 metro ang haba, maitim, at basay. Dumulas ito sa hangin bago nito tinusok ang tiyan ng kambing. Hindi napigilan ni Leo ang isang mahinang ungol ng takot. Napatakip siya sa kanyang bibig, ngunit huli na. Sa isang iglap, tumigil si Amara. Ang kanyang ulo ay umikot sa isang anggulong hindi kaya ng isang normal na tao. Ang kanyang mga mata, na kanina'y kulay kastanyas, ngayon ay nagliliwanag na parang 2 nagbabagang uling sa dilim. Nakatitig ito ng diretso sa puno kung saan siya nagtatago. Hindi na makagalaw si Leo. Ang kanyang mga paa ay tila mga ugat na bumaon sa lupa. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Nakita niya ang pagngisi ni Amara. Isang ngisi na nagpapakita ng mga ngiping mas matutulis kaysa dati. Sa tabi ng patay na kambing, sa ibabaw ng isang patag na bato, nakapatong ang mutya. Ngunit hindi na ito kumikinang ng puting liwanag. Ito ay pumipintig.
Isang madilim at nakakakilabot na pulang ilaw na tila isang pusong umiinom ng buhay mula sa kamatayan na nasa harapan ni nito. Hindi. Nadadamlam ni Leo kung paano siya nakauwi. Ang kanyang pagtakbo pabalik ay isang malabong alaala ng mga sangang humahampas sa kanyang muka at ng mga tinik na kumakapit sa kanyang damit. Ang tanging malinaw ay ang imahe ng nagbabaga nitong mga mata at ng dila nitong parang ahas. Pumasok siya sa bahay na humihingal. Isinara ang pinto ng may kalabog at ginising ang kanyang ina. "Inay! Inay!" nanginginig niyang sabi. Niyugyug ang balikat ni Aling Elena. "Leo, anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo?" Nag-aalalang tanong ni Aling Elena. Bumabangon. Si Amara," hirap na sabi ni Leo. Nakita ko po siya sa gubat." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbabagong anyo, ang mahabang dila, ang kambing, ang pulang ilaw ng mutya. Bawat salita ay tila isang tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan. Habang nagsasalita siya, pumasok si Amara sa pinto. Tahimik, walang bakas ng dugo sa kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay muling kulay kastanyas at malungkot. Ang tanging palatandaan ng nangyari ay ang ilang tuyong dahon sa kanyang buhok. Tumingin siya kay Leo. Pagkatapos ay kay Aling Elena. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. "Magsinungaling ka?" Sigaw ni Aling Elena kay Leo matapos marinig ang lahat. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagtanggi. "Hindi totoo yan. Nanaginip ka lang, Leo. Imposible yan." "Pero Nay, nakita ko po." "Totoo po ang sinasabi ko," paggiit ni Leo. "Hindi," mariing sabi ni Aling Elena. Humarap siya kay Amara. Ang mga mata ay naghahanap ng kasagutan, ng kahit anong magpapatunay na mali ang kanyang anak. "Amara, hindi totoo ang mga sinasabi niya, hindi ba?" Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Amara. Hindi siya sumagot, yumuko lang siya, at sa kanyang pananahimik, isiniwalat niya ang katotohanan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa munting bahay. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Leo at ang pigil na paghikbi ni Aling Elena. "Aswang," bulong ni Aling Elena. Ang salita ay puno ng takot at pagkasuklam. Napaurong siya, palayo kay Amara, tila ito isang makamandag na ahas. "Isang demonyo ang pinatuloy ko sa aking pamamahay." "Kailangan na po siyang umalis, Nay," sabi ni Leo. Ang boses ay naging matatag. Bago pa may mangyaring masama, ngunit si Amara ay nagsalita sa wakas, ang boses ay basag. "Kailangan ko pong mabuhay," sabi niya, "at kailangan ko ng lakas para mapanatiling buhay ang mutya, para mapanatiling buhay ang inyong lupain." "Hindi!" sigaw ni Aling Elena. "Isa kang halimaw. Kailangan mong umalis." "Kung aalis po ako," malumanay na sagot ni Amara. Itinaas ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng luha, ay may talim. Mawawala rin ang bisa ng mutya. Ang ulan ay titila. Ang lupa ay muling matutuyo. Ang mga sakit ay babalik. Natigilan si Aling Elena. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang mas malalim at mas nakakatakot na emosyon. Ang takot na mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapang makuha.
Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa dilim, naaaninag pa rin niya ang luntiang kulay ng kanilang mga pananim. Naalala niya ang tunog ng tawa ng mga bata habang naliligo sa ulan. Naalala niya ang pagkawala ng kanyang sariling ubo, ang pakiramdam ng lakas na bumabalik sa kanyang katawan. At naalala niya ang mukha ng kanyang anak na si Leo, na sa wakas ay hindi na kailangang magpuyat sa pag-aalala. Lahat ng iyon mawawala. Babalik sila sa dati, sa uhaw, sa gutom, sa kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan, lumingon si Aling Elena kay Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong pakiusap. Hayop lang naman ang kinukuha niya, Leo. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Bawat salita ay isang pagtataksil sa lahat ng kanyang dating pinaniniwalaan. Pero nay, hayop lang. Pag-uulit ni Aling Elena. Mas malakas ngayon. Maraming hayop sa gubat, mga hayop na walang nagmamay-ari. Hindi niya sasaktan ang mga tao. Nangangako ka, hindi ba, Amara? Tumingin siya ng mariin kay Amara. Tumango ang dalaga, sabik na sabik. Oo po, pangako po. Mga hayop lang, hindi po ako mananakit ng tao. Hinawakan ni Aling Elena ang mga kamay ng kanyang anak. Ang mga palad niya ay pawisan. Ito ang sikreto natin, Leo, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na, isang kasunduan na sinelyuhan ng takot. Walang dapat makaalam. Para sa baryo, para sa akin, para sa ating lahat. Sa sandaling iyon, nakita ni Leo ang isang bagong uri ng halimaw. Hindi ito ang aswang na may mahabang dila, kundi ang kakanyang sariling ina, na ang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig at determinadong pagpapasya na kayang gawin ang lahat, kahit pa ang kumampi sa isang demonyo, para lang mabuhay. Sa gabing iyon, walang nakatulog, ngunit kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, lumabas si Aling Elena ng bahay. Tahimik niyang tinahak ang daan patungo sa bakuran ng kanilang kapitbahay. Maingat at walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang kulungan ng kambing at gamit ang isang maliit na sanga, marahan niyang itinaboy ang isa sa mga ito palabas, patungo sa direksyon ng madilim na gubat. Ang baryo Uhaw ay naging paraiso. Ang dating tuyot na ilog ay muling umagos. Ang tubig ay malinaw at malamig. Ang mga bukirin ay nag-uumapaw sa ani. Mga mais na mas matataba kaysa dati. Mga kalabasang sinlaki ng ulo ng bata. Ang mga puno ay yumuyungyong sa bigat ng kanilang mga bunga. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng alikabok, kundi ng halimuyak ng mga bulaklak at ng matamis na amoy ng hinog na mangga. Ang tawa ng mga bata ay naging pangkaraniwang musika sa baryo. Walang sino man ang nagugutom. Walang sino man ang nauuhaw. Ngunit para kay Leo, ang paraiso ay may kasamang lason. Araw-araw, nabubuhay siya sa ilalim ng bigat ng kanilang sikreto. Bawat patak ng ulan ay tila isang patak ng dugo sa kanyang pandinig. Bawat masaganang ani na inaangat niya mula sa lupa ay tila isang kasalanang bumabaon sa kanyang mga kamay. Nakikita niya ang saya sa mukha ng mga tao, ngunit ang nakikita niya lang ay ang kabayaran nito. Nagsimula sa mga hayop sa gubat, pagkatapos ay sa mga alagang hayop na naliligaw. Isang manok dito, amaw. Isang kambing doon. Sa una, ang mga tao ay nagtataka. Ngunit sa dami ng biyaya, ang mga maliliit na kawalan ay madaling isantabi. Yan ay dahil sa mangkukulam sa bundok,
Sabi ng isang matanda isang araw habang sila ay nag-aani. Naiinggit si Catalina. Siya ang kumukuha ng ating mga hayop para sa kanyang mga ritual. Ang bulong-bulungan ay mabilis na lumaganap at si Aling Elena, na laging nasa tabi ni Amara, ay walang ginawa para pigilan ito. Sa halip, dinadagdagan pa niya. Nakita ko siyang malapit sa kulungan ng mga baboy kagabi. Sasabihin niya sa isang grupo ng mga kababaihan sa may balon. Nag-iwan siya ng mga itim na kandila. Isang kasinungalingan, ngunit isang kasinungalingan na handang paniwalaan ng lahat dahil mas madaling maniwala sa isang matandang kaaway kaysa sa isang bagong santo. Si Leo ay nanonood lang. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang ina. Ang dating mahinhin at relihiyosong babae ay naging isang tuso at mapagmatsyag na bantay. Ang kanyang mga mata ay laging nakasubaybay, hindi lang kay Amara, kundi sa buong baryo. Siya ang naging pinakaunang saserdote sa bagong relihiyon ng Baryo Uhaw, at si Amara ang kanilang diyosa. Si Amara, sa kabilang dako, ay tila namumukadkad. Ang dating kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng kasiyahan. Gusto niya ang atensyon, ang pagsamba. Ngunit minsan, sa gabi, kapag akala niya ay tulog na ang lahat, nakikita siya ni Leo na nakaupo sa labas, yakap-yakap ang mutya, at bumubulong dito na parang hamo isang sanggol. Sinubukan ni Leo na kausapin si Marco. Hindi ka ba nagtataka, Marco? Tanong niya isang araw. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop. Nagkibit balikat lang si Marco. Barya lang yan, Leo, kumpara sa lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid sa luntiang bukirin. Hayaan mo na si Tandang Catalina. Ang mahalaga, busog tayo. Naramdaman ni Leo ang isang pader sa pagitan nila ng kanyang kaibigan. Ang sikreto ay isang lamat na unti-unting sumisira sa lahat ng dati niyang koneksyon. Mag-isa siya sa katotohanan. Isang gabi, isang malakas na sigaw ang gumising sa buong baryo. Nagmula ito sa bahay ni Mang Cardo, ang may-ari ng nag-iisang kalabaw sa baryo. Ang kanyang katuwang sa pag-aararo. Nagsilabasanan ang mga tao, may dalang mga sulo. Nakita nila si Mang Cardo na nakaluhod sa lupa, umiiyak sa tabi ng kanyang walang lamang kulungan. Ang bakod na kawayan ay wasak. Ang kalabaw ko, si Carlo, sigaw niya. Ninakaw ng mangkukulam. Kinabukasan, natagpuan ang kalabaw sa gilid ng gubat. O kung anuman ang natira rito, isang tumpok ng buto at balat na kulubot, walang kahit isang patak ng dugo o laman. Tuyo. Nang gabing iyon, hindi na mapakali si Leo. Alam niyang kailangan ni Amara ng mas malaking pagkain para sa mas malaking ani. Nagkunwari siyang natutulog, ngunit ang kanyang mga mata ay mulat sa dilim. Narinig niya ang pagbangon ni Amara. Narinig din niya ang pagbangon ng kanyang ina. Sumilip siya sa siwang. Nakita niya ang kanyang ina na may inaabot kay Amara. Isang mahabang lubid. Mag-ingat ka, bulong ni Aling Elena. Marami nang nagbabantay ngayon. Ngunit hindi lang sila ang gising. Mula sa kabilang bahay, nakita ni Leo ang isa pang anino. Si Kapitan Juan, ang pinuno ng baryo. Sumenyas ito sa kanyang ina. Pagkatapos, isa pa. Si Mang Teban, ang may-ari ng pinakamalaking babuyan. Naintindihan ni Leo ang lahat sa isang iglap na puno ng kilabot. Hindi na lang ito sikreto nilang mag-ina.
Ito ay isang kasunduan, isang kulto, isang maliit na grupo ng mga pinuno sa baryo na abad at alam ang katotohanan at aktibong tumutulong kay Amara. Nagbibigay ng mga hayop at nagkakalat ng maling impormasyon para mapanatili ang kanilang paraiso. Ang kanyang ina, hindi na lang niya ito tagapagtanggol. Isa na siya sa mga pinuno nito. Ang pagkamatay ng kalabaw ay nag-iwan ng lamat sa perpektong larawan ng Baryo Uhaw. Ngunit ang lamat na iyon ay agad na tinakpan ng masaganang ani ng palay na sumunod. Nalunod ang takot sa alak at pagdiriwang. Ang sisi ay ganap na ibinato kay Catalina. Ngunit ang takot ay bumalik at sa pagkakataong ito, hindi na ito kayang tabunan ng anumang ani. Nagsimula ito kay Marco. Isang araw, hindi ito lumabas para tumulong sa bukid. Inakala ni Leo na puyat lang ito. Ngunit kinabukasan, hindi pa rin ito lumabas. Nag-aalala, pinuntahan ni Leo ang kaibigan sa bahay nito. Naabutan niya si Marco na nakahiga sa papag. Balot na balot sa kumot kahit tirik na tirik ang araw. Ang balat nito ay maputla at tuyo. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. "Marco, anong nangyari sa'yo?" Tinanong ni Leo. Hinawakan ang braso nito. Nagulat siya, ang balat ni Marco ay malamig at tila kulang sa laman, na para bang ang kahalumigmigan sa ilalim nito ay unti-unting nawawala. "Hindi ko alam, Leo." Hirap na sagot ni Marco. Parang nauubos ako. Laging uhaw pero kahit anong inumin ko, hindi nawawala. Ang mga sintomas, ang panunuyo, ang pagkaubos ng lakas. Ito ang eksaktong nangyari sa tandang, sa kambing, sa kalabaw. Isang nakakabinging takot ang bumalot kay Leo. Hindi maaari. Sinabi ni Amara na mga hayop lang. Nangako siya. "Kailangan mo ng tulong," sabi ni Leo. Ang boses ay nanginginig. Sa sumunod na mga araw, lalong lumala ang kalagayan ni Marco. Sinubukan ng albularyo ng baryo. Ngunit walang epekto ang kanyang mga gamot na herbal. Sinubukan ng kanyang ina na painumin siya ng sabaw, ngunit hindi ito makalunok. Ang kanyang katawan ay tila natutuyo mula sa loob. Si Amara mismo ang dumalaw. Pumasok ito sa silid ni Marco. Si Leo na nagbabantay ay napatayo. Tinitigan niya si Amara, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagkakasala. Lumapit si Amara sa higaan. Hinawakan niya ang noo ni Marco. At sa isang saglit, isang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Amara na hindi pa nakikita ni Leo dati. Hindi ito awa. Hindi ito pag-aalala. Ito ay gutom. Isang iglap lang itong nakita ni Leo. Ngunit sapat na iyon. Isang mabilis na pagningning sa kanyang mga mata. Isang bahagyang paggalaw ng kanyang mga labi. Isang instinct ng isang mandaragit na nakakita ng kanyang biktima. "Umalis ka," mariing sabi ni Leo. Hinila palayo si Amara. "Huwag mo siyang hahawakan." Nagulat si Amara sa kanyang reaksyon. "Gusto ko lang tumulong. Umalis ka!" sigaw ni Leo. Umatras si Amara. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat. Bago ito napalitan ng isang malamig na tingin. Tumalikod ito at umalis ng walang imik. Alam na ni Leo. Ang mutya. Humihingi na ito ng mas mataas na kabayaran. Hindi na ito kontento sa dugo ng mga hayop. Dugo na ng tao ang kailangan nito. Si Catalina ang may gawa nito. Sigaw ng ina ni Marco. Umiiyak.
Isinumpa niya ang aking anak dahil sa inggit. Ngunit hindi na naniwala si Leo. Gabi na. Ang buong baryo ay balisa. Desperado, tumakbo si Leo palabas ng kanilang bahay. "Saan ka pupunta?" Sigaw ni Aling Elena. Sinubukang harangan ang kanyang daan. "Ay, Leo, huwag kang gadaadakan, huwag kang gagawa ng anumang ikasisira nating lahat. Kailangan kong iligtas si Marco, Nay, at alam niyo kung sino ang may kagagawan nito." Itinulak niya ang ina, hindi marahas ngunit sapat para makadaan. "Huwag kang pupunta sa mangkukulam na yon." Humabol si Aling Elena. "Papatayin ka niya." Ngunit hindi nakinig si Leo. Takbo lang siya ng takbo. Palayo sa baryo, pataas sa kabilang bundok. Tinahak niya ang daan patungo sa bundok araw, patungo sa tinitirhan ni Catalina. Ang dating takot niya sa matanda ay nawala. Napalitan ng isang mas malaking takot para sa buhay ng kanyang kaibigan. Nadaanan niya ang mga babala, mga bungkos ng bawang na nakasabit sa mga puno, mga krus na gawa sa patpat. Ngunit hindi siya tumigil. Tumatakbo siya laban sa oras, laban sa sumpang unti-unting pumapatay kay Marco. Sa wakas, narating niya ang isang maliit na patag na lugar sa bundok. Doon nakatayo ang isang kubo, maliit at yari sa nipa. May usok na lumalabas sa munting chimenea nito. Ito ang bahay ng mangkukulam. Huminga siya ng malalim at lumapit sa pinto. Bago pa man siya kumatok, bumukas ito. Nakatayo roon si Catalina. Ang kanyang mukha ay kulubot na parang pasas, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at alerto. Hindi ito nagpakita ng pagkagulat. Tila inaasahan na niya ang kanyang pagdating. Sa isang kamay, hawak niya ang isang lumang libro. At sa kabilang kamay, hawak niya ang isang sinaunang kris. Isang balaraw na may olik-olik na talim, kumikinang sa liwanag mula sa loob ng kubo. Tumingin ito ng diretso kay Leo, hindi sa kanya, kundi sa isang bagay sa likod niya. Sa kaluluwa niya. "Huli na ang lahat," sabi ni Catalina. Ang boses ay tuyo at garalgal na parang mga dahon. Nagsimula na itong maningil ng utang na dugo. Inaasahan ni Leo na makakita ng mga bungo, mga itim na kandila, at mga kakaibang sangkap sa loob ng kubo ni Catalina. Ngunit ang kanyang nakita ay taliwas sa lahat ng kwento ng baryo. Ang loob ng kubo ay maliit ngunit malinis. Ang mga dingding ay puno ng mga estanteng gawa sa kawayan. At sa mga estanteng ito ay nakasalansan ang daan-daang mga libro. Karamihan ay luma na. Ang mga pahina ay kulay dilaw na. At ang mga takip ay gawa sa katad. Sa isang sulok ay isang maliit na altar. Ngunit wala itong mga anito o kakaibang simbolo. Mayroon lamang isang simpleng krus na kahoy at mga tuyong dahon ng palma. Ang hangin ay amoy mga lumang papel at pinatuyong halamang gamot, hindi sulfuro o kamatayan. "Hindi ako mangkukulam, bata," sabi ni Catalina. Tila nababasa ang pagkalito sa mukha ni Leo. Isinara niya ang pinto sa likuran nito. "Ako ay isang santigwar, isang tagapagbantay." Ibinaba niya ang kris sa ibabaw ng isang mesang kahoy. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang malaking libro na nakabuklat na. Iginuhit niya si Leo palapit. "Halika, tingnan mo." Sa pahina ng libro ay may isang mapa. Isang mapa ng kanilang rehiyon. Iginuhit sa kamay, luma na. Ang kanilang baryo ay minarkahan ng isang maliit na bilog sa paanan ng bundok Kalbaryo. "Tingnan mo ito," sabi ni Catalina. Itinuturo ang mga lugar sa paligid ng kanilang baryo. Ang baryo baybayin sa timog,
Baryo Bukid sa Kanluran. Dati, ang mga ito ay mayayamang lupain din. May mga marka ng tinta sa mga lugar na iyon. Isang X na pula. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Leo. Ibig sabihin, wala na sila. Ang mga ilog doon ay natuyo. Ang lupa ay naging buhangin. Ang mga tao ay umalis o namatay sa gutom. At nangyari ang lahat ng iyan sa loob lamang ng ilang buwan. Tumingin si Catalina kay Leo. Ang mga mata ay nanunuot. Nagsimula ang lahat nang ang baryo ninyo ay biglang nagkaroon ng tubig. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa ugat ni Leo. Ang mutya. Hindi ito gumagawa ng buhay bata. Paliwanag ni Catalina. Ito ay isang magnanakaw. Hindi ito lumilikha ng tubig. Inililipat niya lang ito. Hinihigop nito ang lakas, ang katabaan, ang mismong esensya ng buhay mula sa mga kalapit na lupain. At ibinibigay sa kung sino man ang nagmamay-ari nito. Ang kasaganaan ng Baryo Uhaw ay itinayo sa abo ng mga kalapit nitong baryo. Napasandal si Leo sa dingding, tila sinuntok sa tiyan. Ang lahat ng kanilang biyaya ay ninakaw. Ngunit hindi lang yan ang kasalanan ninyo. Pagpapatuloy ni Catalina. Binuklat niya ang libro sa ibang pahina. Mayroon itong isang guhit ng isang nilalang na may pakpak at mahabang dila. At sa tabi nito ay isang babaeng may hawak na kumikinang na bato. Maraming henerasyon na ang nakalipas. Pagkukwento ni Catalina. Ang boses ay tila nang gagaling sa ibang panahon. Ang bundok Kalbaryo, Waidi. Baya ay tinitirhan ng isang angkan ng mga aswang. Sila ang orihinal na tagapag-alaga ng mutya ng lupa. Ginagamit nila ito para panatilihing balanse ang kalikasan. Ngunit ang iyong mga ninuno, ang mga unang nanirahan sa Baryo Uhaw, nainggit sila. Isang gabi, ayon sa libro, nilinlang nila ang aswang. Inanyayahan nila ito sa isang pista, pinainom ng alak na may lason, at habang ito ay mahina, pinagtulungan nila itong patayin. Kinuha nila ang mutya. Umaasang gamitin ito para sa kanilang sariling kayamanan. Ngunit bago ito mamatay, sabi ni Catalina, isinumpa ng aswang ang inyong lahi. Ang lupang inagaw ninyo sa pamamagitan ng dugo ay mabubuhay lamang muli sa pamamagitan ng dugo. Kaya't natuyo ang inyong lupain. Ang mutya na nawalan ng tagapag-alaga ay hindi na gumana para sa kanila. Ang sumpa ay mas malakas. Napatingin si Leo kay Catalina. Nauunawaan na niya ang lahat. Si Amara, siya ang kahuli-hulihang anak ng Khan na iyon. Kumpirma ni Catalina. Hindi siya napadpad dito nang nagkataon lang. Bumalik siya para bawiin ang ninakaw sa kanyang lahi. Ngunit nakita niya ang inyong desperasyon. At marahil nakita niya ang isang mas madaling paraan. Bakit pa niya kukunin ang mutya kung maaari naman niyang alipinin ang buong baryo para sambahin siya at bigyan siya ng pagkain? Ang buong kasaysayan ng kanilang baryo ay isang kasinungalingan. Sila ang kontrabida. Sila ang magnanakaw. At ngayon, sila ang nagbabayad. Ang aking pamilya, sabi ni Catalina, idinampi ang kamay sa Kris. Ay isang linya ng mga santigwar na nanumpa na poprotektahan ang balanseng ito. Trabaho namin na siguraduhin ang mutya ay hindi magagamit sa kasamaan. Ngunit nabigo ang aking mga ninuno na pigilan ang pagnanakaw. At ako'y naghihintay lang ng tamang panahon. Anong gagawin natin?
Tanong ni Leo, ang boses ay basag. Si Marco, mamamatay siya. Hindi na siya kontento sa dugo ng hayop, sabi ni Catalina. Ang kanyang muka ay naging malungkot. Kapag natikman na nito ang buhay ng tao, iyon na ang palagi niyang hahanapin. Uubusin niya ang kaibigan mo. Pagkatapos ay maghahanap siya ng iba pa. Ang iyong ina, ang iyong mga kapitbahay, hanggang sa ang baryo uhaw na lang ang matirang luntian sa isang disyertong nilikha nito. May paraan pa ba para pigilan ito? Pagmamakaawa ni Leo. Tumingin si Catalina sa bintana, sa direksyon ng buwan na unti-unti nang nagiging bilog. Mayroon, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag nito. Isang paraan lang. Sa gabing kabilugan ng buwan, 3 gabi mula ngayon, ang kapangyarihan ng mutya ay nasa kasukdulan. Ito rin ang panahon kung kailan ito pinakamarupok. Kailangan nating magsagawa ng isang ritual para wasakin ito. Wasakin? Oo, mariing sabi ni Catalina. Ito lang ang paraan para mailigtas ang kaibigan mo at ang mga kaluluwa ng iyong mga kababaryo. May isang mabigat na katahimikan bago niya idinugtong. Habang idinugtong ang huling mga salita. Ngunit ang pagwasak dito ay mangangahulugan na ang sumpa ay manunumbalik. Ang baryo uhaw ay babalik sa pagiging isang disyerto. Sa pagkakataong ito, magpakailanman. Bumalik si Leo sa baryo na tila isang multo. Ang mga salita ni Catalina ay umuugong sa kanyang isipan. Isang mabigat na kampana ng katotohanan na sumisira sa bawat kasinungalingan na kanyang kinagisnan. Sila ang salarin. Ang kanilang paraiso ay isang hardin na diniligan ng ninakaw na buhay. Naabutan niya ang kanyang ina sa labas ng kanilang bahay, naghihintay sa dilim. Ang mukha ni Aling Elena ay hindi na nag-aalala. Ito ay isang maskara ng malamig na galit. Saan ka nang galing? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon. Kay Catalina po. Na, sagot ni Leo. Walang lakas para magsinungaling pa. Nalaman ko na po ang lahat. Ang totoo. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ng Santiguar. Ang pagnanakaw ng kanilang mga ninuno. Ang tunay na kalikasan ng mutya. Ang mga natuyot na baryo sa paligid. Habang nagsasalita siya, pinanood niya ang mukha ng kanyang ina. Umaasang makakita ng kahit kaunting pagsisisi o pagkabigla. Ngunit wala. Si Aling Elena ay nakinig lang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nang matapos si Leo, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Kailangan po nating itigil ito, Nay. Pagmamakaawa ni Leo. Tutulungan tayo ni Catalina. Wawasakin natin ang mutya. Ito lang po ang paraan para mailigtas si Marco at tayong lahat. Dahan-dahang lumingon si Aling Elena sa kanya. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wasakin, bulong niya. At ano, Leo? Babalik tayo sa pag-inom ng putik, sa panunood sa ating mga pananim na natutuyo at namamatay, sa pakikinig sa ubo ko gabi-gabi hanggang sa mamatay na lang ako. Pero Nay, at hindi! Sigaw niya, at sa sigaw na iyon, gumuho ang imahe ng ina na minahal at kinilala ni Leo. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang estranghera. Ang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon. Pinili ko na ang buhay na ito, Leo. Pinili ko na ang ulan. Pinili ko na ang kasaganaan. Kung ang kabayaran nito ay ang buhay ng isang bata, o ng 10 bata, o ng 100 estranghero sa ibang baryo, ganoon na nga.
Napaatras si Leo, tila sinampal. Ang kanyang ina, handa na siyang magsakripisyo ng iba para sa kanilang kaligtasan. Alam na naming lahat, pagpapatuloy ni Aling Elena. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Alam na ni Kapitan Juan, alam na ng mga pinagkakatiwalaan niyang tao. Hindi kami mga hangal, Leo. Ngunit hindi rin kami mga martir. Huli na ang lahat. Hindi na niya kayang kumbinsihin ang mga taong nakatikim na ng langit na bumalik sa impyerno. Sila ay ganap ng binihag ng kapangyarihan ng mutya. Sa sumunod na 2 araw, naramdaman ni Leo ang pagbabago sa buong baryo. Ang mga ngiti ay naroon pa rin, ngunit mayroon ng talim sa ilalim nito. Ang mga pagbati ay may kasamang mapagmatsyag na tingin. Siya ay isang tagalabas, isang banta. Ikinulong siya ng kanyang ina sa loob ng bahay, hindi sa pamamagitan ng kandado, kundi sa pamamagitan ng emosyonal na pagbabanta. Subukan mong umalis at ako mismo ang magsasabi sa buong baryo na kakampi ka ng mangkukulam. Sabi nito. Ang mga mata ay walang luha at malamig. Sa 3 gabi, ang gabi ng kabilugan ng buwan, alam ni Leo na bababa si Catalina. Nagdasal siya na sana ay may makinig sa kanya, na sana ay may maniwala. At bumaba nga si Catalina. Mag-isa. Dala ang kanyang kris at isang bayong ng mga sangkap para sa ritual. Pumasok siya sa baryo, hindi patago, kundi naglalakad sa gitna ng daan. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isa-isang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay. Ngunit hindi sila lumabas para makinig. May dala silang mga sulo, may dala silang mga itak, mga pala, mga matutulis na kawayan. Ang kanilang mga mukha ay hindi na mukha ng mga simpleng magsasaka. Ang mga ito ay mukha ng isang hukbo, mga mukha ng mga taong ipaglalaban hanggang kamatayan ang kanilang ninakaw na paraiso. At sa harapan ng hukbong iyon, nakatayo si Aling Elena. Sa tabi niya si Amara. Ang mga mata ay nagpapakita ng takot ngunit may bahid din ng tagumpay. Siya ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Marco. Sigaw ni Aling Elena, itinuturo si Catalina. Gusto niyang sirain ang ating himala. Gusto niyang agawin ang ating biyaya. Isa siyang mangkukulam. Isang sigaw ng galit ang narinig mula sa mga tao. Mula sa bintana, pinanood ni Leo ang lahat. Ang puso ay dinudurog. Nakulong siya, isang bilanggo sa sarili niyang bahay. Habang ang kanyang ina ay nangunguna sa isang hukbo ng mga desperadong tao. Pinalibutan nila si Catalina. Ang Santiguar ay hindi natinag. Tumingin siya sa kanilang lahat. Isa-isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Hindi galit. Mga hangal, bulong niya. Hindi ninyo alam na ang inyong sinasamba ay ang siya ring unti-unting pumapatay sa inyo. Manahimik ka, bruha. Sigaw ni Kapitan Juan. Itinaas ni Aling Elena ang kanyang kamay, hawak ang isang sulo. Ang apoy ay nagbigay ng isang demonyong anino sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang mga kasama. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong baryo, isang sigaw ng digmaan para sa kanilang kasalanan. Protektahan ang ating himala. Ang gabi ay napumuno ng sigawan. Hindi natakot si Catalina. Sa halip kumilos siya ng may bilis na hindi inaasahan mula sa isang matanda. Ibinaba niya ang kanyang bayong at mula rito, kumuha siya ng isang dakok ng magaspang na asin.
Mabilis niyang inihagis ito sa lupa, paikot sa kanyang kinatatayuan. Bumubuo ng isang perpektong bilog. "Manatili kayo sa labas!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng kapangyarihan at awtoridad. Ang unang taong sumugod, isang lalaking may hawak na itak, ay tumalsik pa atras na tila tinamaan ng kidlat nang subukan niyang tapakan ang linya ng asin. Umusok ang lupa kung saan ito tumama. At ang lalaki ay napasigaw sa sakit. Ang kanyang paa ay may marka ng paso. Isang saglit na pag-aatubili ang bumalot sa mga tao. Ngunit ang kanilang takot ay madaling natabunan ng kanilang galit, na lalong sinulsulan ni Aling Elena. "Huwag kayong matakot," sigaw niya. "Isa lang siyang matanda. Sugurin ninyo." Ngunit bago pa sila makakilos muli, sinimulan ni Catalina ang ritual. Itinulos niya ang kris sa gitna ng bilog at nagsimulang bumigkas ng mga salita sa isang lengguwaheng hindi maintindihan. Matanda, makapangyarihan at puno ng bigat. Latin. Ang bawat salita ay tila isang alon ng enerhiya na yumayanig sa hangin. Ang bilog na asin ay nagsimulang magliwanag, isang maputlang puting ilaw na nagsisilbing pader laban sa kadiliman. "Amara, gawin mo na!" utos ni Aling Elena, bumaling sa dalaga. Nag-aalangan si Amara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagliliwanag na bilog, sa matandang babae na bumibigkas ng mga salitang tila sumusunog sa kanyang pandinig. Ngunit isang tingin mula kay Aling Elena, isang tingin na puno ng pagbabanta at pangako, ay sapat na. Pumikit si Amara. Huminga siya ng malalim. At nang muli siyang dumilat, ang kanyang mga mata ay hindi na kulay kastanyas. Ang mga ito ay dalawang nagliliyab na pula. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang hangin na kanina'y tahimik ay biglang umalimpuyo. Isang marahas na hangin ang umihip mula sa direksyon ng bundok Kalbaryo, nagdadala ng amoy ng lupa at pagkabulok. Ang mga sulo ng mga tao ay halos mamatay. Ang mga anino ay humaba at sumayaw na parang mga demonyo. "Ganyan nga," sigaw ni Aling Elena, tila isang general na pinagmamasdan ang kanyang sandata. Sa loob ng bahay, si Leo ay desperadong nagpupumilit na makalabas. Sinipa niya ang pinto, sinuntok ang dingding na kawayan, ngunit masyado itong matibay. Naririnig niya ang kaguluhan sa labas, ang sigaw ng mga tao, ang kakaibang dasal ni Catalina, ang ugong ng hangin na likha ni Amara. Bumaling ang atensyon niya sa bintana. Maliit ito, ngunit marahil ay kaya niyang pagkasihin ang sarili. Ipinagsawalang bahala niya ang mga splinter na tumutusok sa kanyang balat habang pilit niyang sinisira ang harang na kahoy. Sa labas, ang bahakoy tabaing. Ang labanan ay lalong umiinit. Ang mga tao ay nagsimulang maghagis ng mga bato at kahoy sa bilog ni Catalina. Ang ilan ay tumatama sa isang hindi nakikitang pader at bumabagsak. Ang iba ay nakakalusot, pilit na sinisira ang konsentrasyon ng matanda. Ngunit si Catalina ay hindi natitinag. Ang kanyang pagbigkas ay lalong bumibilis at lumalakas. Ang anino ni Amara sa likuran niya ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Humaba ito at kumalat. Nawawala ang kanyang pagiging tao. Sa isang saglit, tila naging isang dambuhalang ibon na may malalapad na pakpak. Pagkatapos ay naging isang nilalang na may mahahabang galamay, isang anino ng purong takot. Sinisira niya ang mutya. Narinig ni Leo ang sigaw ni Amara. Ang boses nito ay hindi na boses ng isang dalaga, kundi isang garalgal na sigaw ng isang hayop.
Nararamdaman ko. Sa wakas, nasira ni Leo ang harang sa bintana. Mabilis siyang lumabas, sumugat sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito ininda. Tumakbo siya patungo sa gitna ng kaguluhan. "Inay, itigil niyo na to," sigaw niya. Lumingon si Aling Elena sa kanya. Ang muka ay isang nakakatakot na maskara ng galit. "Manahimik ka, traidor!" Itinulak niya ang sariling anak at napasubsob si Leo sa lupa. Sa pagbagsak niya, nakita niya ang isang siwang sa depensa ni Catalina. Isang malaking bato na inihagis ni Kapitan Juan ang tumama sa balikat ng matanda. Natigil ito sa kanyang pagdarasal sa isang iglap at sa saglit na iyon, ang nagliliwanag na bilog na asin ay kumurap. Yun lang ang pagkakataong kailangan nila. Sa isang malakas na sigaw, ang mga tao ay sabay-sabay na sumugod. Ang bilog na asin ay nasira. Nawala ang liwanag. Napasigaw si Leo. "Huwag!" Nilusob nila si Catalina. Ang santiguar ay napaluhod, ngunit nagawa pa rin niyang abutin ang kris. Itinaas niya ito handang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin siya ng diretso kay Leo, na nooy pilit na bumabangon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit o takot. Ang nakita ni Leo ay isang malalim na awa. "Bata!" sigaw ni Catalina. Ang boses ay nangingibabaw sa ingay. "Pumili ka!" Natigilan ang mundo ni Leo. Ang sigawan ng mga tao, ang hagulgol ng hangin, ang garalgal na tawa ni Amara, lahat ay tila humina at naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw ay ang tanong ni Catalina. "Pumili ka." Sa kanyang harapan, ang mga taong dati niyang tinawag na kapitbahay ay naging ang isang uhaw sa dugong mang-uumog, handang pumatay para sa isang biyayang hindi naman talaga sa kanila. Nakita niya si Kapitan Juan na may hawak na itak, handang itaga sa matandang nakaluhod. Sa kanyang kaliwa, nakita niya ang kanyang ina. Ang babaeng nag-aruga sa kanya, ngayon ay may mukhang mas malupit pa sa isang berdugo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa panatisismo. Ang pagmamahal nito sa kanya ay natabunan ng mas malaking pagmamahal nito sa kasaganaan. Sa likuran ng kanyang ina, nakita niya si Amara. Ang anyo nito ay naglalaro sa pagitan ng pagiging isang magandang dalaga at isang aninong halimaw. Sa isang kamay hawak nito ang mutya na ngayon ay pumipintig na parang isang pusong puno ng kasamaan. Ang pulang ilaw nito ay nagpapakinang sa kanyang mukha. At sa gitna ng lahat, si Catalina, ang nag-iisang nagsabi sa kanya ng katotohanan, ay malapit ng mamatay. Lumingon si Leo sa direksyon ng bahay ni Marco. Kahit hindi niya nakikita, alam niyang ang kanyang kaibigan ay nasa bingit ng kamatayan. Ang buhay ay hinihigop ng bawat segundong lumilipas. Isang buhay para sa kasaganaan ng marami. Iyon ang kasunduan. Iyon ang presyo ng paraiso. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Leo na hindi na siya makakapili. Hindi niya kayang piliin ang uhaw at gutom. Hindi niya kayang piliin ang isang buhay na itinayo sa kamatayan. Hindi niya kayang piliin ang kanyang ina na naging halimaw o ang halimaw na nagkunwaring isang anghel. Kaya't pumili siya ng ibang daan. Sa isang pagsabog ng lakas na hindi niya alam na taglay niya, tumakbo si Leo. Hindi patungo kay Catalina para ipagtanggol ito. Hindi patungo sa kanyang ina para pigilan ito. Tumakbo siya ng diretso kay Amara. Masyadong mabilis ang pangyayari. Walang sino man ang nakapag-react. Bago pa man makakilos si Amara o makasigaw ang kanyang ina, naroon na si Leo sa harapan niya.
At sa isang mabilis na kilos, inagaw niya ang mutya mula sa kamay mamay din ni Amara. Isang nakapasong sakit ang sumabog sa kanyang palad. Tila hinawakan niya ang isang nagbabagang uling, ngunit hindi niya ito binitawan. Ang enerhiya ng mutya ay dumaloy sa kanya. Isang muhamar iprome, gutom na enerhiya. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga imahe. Nakita niya ang kanyang mga ninuno na sinasaksak ang isang nilalang na may pakpak. Narinig niya ang sumpa. Nakita niya ang pagkatuyo ng mga ilog sa baryo Baybayin. Naramdaman niya ang huling paghinga ng kalabaw ni Mang Cardo. At naramdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng buhay ni Marco. Leo! Isang sigaw ng purong galit at takot mula sa kanyang ina. Ngunit hindi na siya nakinig. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya. Ang sakit ay halos magpawalang malay sa kanya. Yang kanyang balat ay nasusunog, ngunit tiniis niya. Lumingon siya kay Catalina, na nakatingin sa kanya ng may pagkaunawa. Itinaas ng matanda ang Chris. Ibigay mo sa akin yan! Sigaw ni Amara. Ang muka ay nag-iba na. Naging isang nakakatakot na anyo na may mahahabang pangil, ngunit hindi na siya ang may kontrol. Ginamit ni Leo ang lahat ng natitira niyang lakas, at sa isang malakas na sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, inihagis niya ang nagbabagang mutya. Ang bato ay lumipad sa hangin, isang pulang kometa ng ninakaw na buhay, at ito ay tumama. Hindi sa lupa, hindi sa pader, kundi sa mismong talim ng Chris na itinaas ni Catalina. Isang nakabibinging tunog ang narinig, hindi isang pagsabog, kundi isang tunog ng pagkabiyak. Na parang nabasag ang isang daang taong salamin. Isang liwanag, hindi pula, hindi puti, kundi isang liwanag na itim. Ang sumabog mula sa punto ng pagtatagpo. Isang liwanag na tila humihigop ng lahat ng kulay, lahat ng tunog, lahat ng buhay, ang lahat ay natabunan ng katahimikan. Ang kadiliman ay nawala sa isang iglap, kasing bilis ng pagdating nito. Ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan, iminulat ni Leo ang kanyang mga mata. Nakahandusay siya sa lupa. Ang kanyang palad ay nasusunog sa sakit. Tumingin siya rito. Nakatatak sa kanyang balat ang hugis ng mutya. Isang peklat na kulay abo na parang marka ng isang sumpa. Unti-unti, bumangon ang mga tao. Naguguluhan. Walang ang nakaintindi sa nangyari. Wala na si Catalina. Wala na rin si Amara. Sa lugar kung saan sila nagpang-abot, wala ni anumang bakas na naiwan. Maliban sa basag na talim ng Chris at isang maliit na tumpok ng pinong-pinong alikabok na itim, ang mga labi ng mutya ng lupa. Isang mahinang patak ang naramdaman ni Leo sa kanyang noo. Sinundan ng isa pa. Umuulan. Isang mahinahon at malungkot na ulan. Ngunit alam ng lahat na ito na ang huli. Ang huling paalam ng langit. Nang tumigil ang ulan makalipas ang ilang minuto, isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa katahimikan ang nangyari. Narinig nila ito. Isang mahinang tunog ng pagkatuyo. Sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang luntiang damo sa kanilang paanan ay nagsimulang manilaw, pagkatapos ay naging kulay kape, bago ito naging malutong at naging alikabok. Ang mga malulusog na halaman ng mais ay nanguluntoy, ang kanilang mga dahon ay natuyo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang ilog sa di kalayuan ay humina ang agos, hanggang sa ito ay naging isang maliit na sapa,
At di nagtagal, naging isang tuyong bitak sa lupa. Ang himala ay binawi. Ang sumpa ay nagbalik. Isang sigaw ng paghihinagpis ang pumunit sa katahimikan. Galing ito sa ina ni Marco na tumatakbo papalabas ng kanilang bahay. "Si Marco, gising na siya, gising na ang anak ko!" Nawala ang lagnat ni Marco. Ngunit ang presyo ng kanyang buhay ay ang buhay ng kanilang lupain. Walang sino man ang nagsalita. Walang sino man ang gumalaw. Tumingin sila sa kanilang paligid, sa kanilang paraiso na ngayon ay nagiging isang disyerto sa harap nila. At pagkatapos, lahat sila ay tumingin kay Leo. Sa bakata sa kanilang mga mata, walang pasasalamat. Ang nakita niya ay purong pagkasuklam, galit, pagsisisi. Siya ang magnanakaw na nagnakaw mula sa mga magnanakaw. Sa kanilang paningin, inagaw niya ang kanilang kaligtasan. Maging ang kanyang ina, si Aling Elena Agbamkidit, ay hindi tumingin sa kanya. Nakaluhod ito sa lupa, hindi para tulungan siya, kundi para damputin ang natutuyong lupa sa kanyang mga kamay. Pinapanood niya itong dumaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang buhangin. Ang mukha ay blangko, ang kaluluwa ay basag. Lumipas ang mga taon. Ang Baryo Uhaw ay hindi namatay. Ngunit hindi na rin ito tunay na nabuhay. Ang lupa ay mas tuyo pa kaysa dati, mas malupi, tila naghihiganti. Ngunit ang mga tao ay hindi na namamatay sa kakaibang sakit. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng tiyaga at pagtitiis, isang buhay na walang kulay at walang kagalakan. Si Leo ang naging tagapagdala ng kanilang sumpa. Hindi siya kinakausap ng sino man. Siya ay isang multo sa sarili niyang baryo, isang buhay na paalala ng paraisong nawala sa kanila. Maging ang kanyang ina ay tanging kinakausap lamang siya kapag kailangan. Ang pagmamahal sa pagitan nila ay natuyo, kasabay ng kanilang lupain. Sa isang maliit na piraso ng lupa sa likod ng kanilang bahay, nagtanim si Leo. Araw-araw, binubungkal niya ang matigas na lupa gamit ang kanyang mga kamay na may peklat. Naghahanap siya ng mga halaman na kayang mabuhay sa init, mga cactus, maaka, mga halamang gamot na may matitibay na ugat. Isang trabahong mabagal at halos walang pag-asa. Isang hardin ng mga kalansay. Isang gabi, habang siya ay nagdidilig ng kanyang mga halaman, gamit ang naipong tubig ulan, isang malamig na hangin ang umihip mula sa bundok Kalbaryo. Huminto si Leo. Mayroon siyang narinig. Isang pamilyar na bulong sa hangin, halos hindi marinig, ngunit sapat na para patindigin ang kanyang mga balahibo. Tumingala siya sa madilim na bundok. At doon, sa isa sa mga dalisdis nito, sa pagitan ng mga hubad na puno, nakita niya ito. Dalawang mata, dalawang nagbabagang pulang tuldok, nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Hindi ito gumagalaw, nagmamasid lang. Hindi na umalis si Amara. Hindi siya isang diyosa o isang demonyo. Siya ay naging isang bantay, isang walang hanggang tagapag-alala, isang walang kamatayang bilanggo, tulad nilang lahat. Na tinitiyak na ang Baryo Uhaw ay habang buhay na magbobabayad sa kanilang kasalanan, hindi sa pamamagitan ng kamatayan, kundi sa pamamagitan ng isang buhay na walang pag-asa. Sabi, sa isang lupain kung saan walang anumang muling sisibol. At dito nagtatapos ang madilim na kwento ng Baryo Uhaw.
at ang walang hanggang pagbabantay ni Leo. Sa lahat ng aking mga tapat na tagapakinig, sa inyong lahat na sinamahan ako mula sa unang tuyot na lupa hanggang sa huling patak ng dugo, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong pakikinig hanggang sa wakas ay ang liwanag sa madilim na paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kasaysayan ng Baryo Uhaw ay isang mabigat na karanasan. Ito ay isang paalala na ang pinakakakilakilabot na mga kwento ay hindi laging tungkol sa mga aswang o mga halimaw na nagtatago sa ilalim ng ating mga kama. Ang tunay na katatakutan ay madalas na nagmumula sa puso ng tao. Sa ating mga desisyon, kapag tayo ay napipilitan, sa ating mga pinipili, kapag tayo ay desperado. Ito ay isang kwento tungkol sa kung paano ang uhaw sa pag-asa ay ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa uhaw sa dugo. Isang tanong na iniiwan ko sa inyo, ano nga ba ang mas nakakatakot? Ang halimaw na ipinanganak mula sa kadiliman, ako'y lahatiyaman niya baliwan na kita bapakbit, o ang kabutihang handang gumawa ng kasamaan para lamang mabuhay. Naway magsilbi itong isang babala na ang bawat himala na dumarating nang biglaan ay laging may katumbas na presyo. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman para kay Leo, kay Aling Elena, at maging kay Amara? Kung kayo ang nasa kalagayan nila, ano ang inyong gagawin? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa mga ito ay binabasa ko at lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang kwentong takip silim. Ako ang inyong tagapagkwento na laging nagpapaalala. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.